Ang pinag-aaralan po natin ay kabusugan para sa ating espiritual na pangangatawan. Ito ay mahalaga at mas higit na mahalaga kaysa sa ating pisikal na pangangatawan sapagkat itong espiritual na ating pinag-aaralan, ito ang nagbibigay sa atin ng pananampalataya at katatagan upang hindi tayo makuha ng kaaway at mamatay sa kasalanan, kundi mabuhay muli at mabuhay ng mapayapat ligtas sa piling ng ating mahal na Panginoong Hesus. No? At ngayong gabi, ang pag-aaralan po natin, kapatid, ay ang pagiging kontento sa pagpapakumbaba. No? We find contentment in humility. Ano ibig sabihin nun? Tayo ay nagiging kontento sa ating buhay kapag tayo ay marunong magpakumbaba. Ito yung pag-aaralan natin ngayong gabi na ito, kapatid. Dalangin ko na ang bawat isa na narito ay marinig ang mga salita ng Diyos, ang kanilang mga pangunawa ay mabuksan upang mas lalo nilang maunawaan, upang mas lalo nating maunawaan ang mga salita ng Diyos ngayong gabi na ito. Makabahaba pa naman po ang ating oras at makabahaba din naman po ang ating pag-aaralan. Ngayong gabi, tingnan po muna natin kung ibig sabihin ng pagpapakumbaba o sa English is humility. Kung makita po dyan yung pagpapakumbaba, yung word na baba, no? Yung makita nyo yung word na baba, ibig sabihin nun, ikaw ay nasa ilalim. Diba? Kung sinabing nasa baba, ikaw ay nasa ilalim. No? Ang word o ang salitang pagpapakumbaba, ito ay hindi pag-iisip ng mababa sa iyong sarili, kapatid. No? Kapag mababa yung tingin mo sa iyong sarili, pag mababa yung pag-iisip mo sa iyong sarili, hindi pagpapakumbaba yung tawag doon, kapatid. Ang tawag doon ay mababang self-esteem. No? That is not humility. Kapag mababa ang tingin mo sa iyong sarili. So ang pagpapakumbaba, kapatid, ay hindi ang pag-iisip o pagtingin ng mababa sa iyong sarili. Bagkus, ano yung pagpapakumbaba? Ang pagpapakumbaba, kapatid, ay yung pag-iisip o pag-iintindi ng higit para sa iba, sa ibang tao, kaysa sa iyong sarili. Mas binibigyan mo ng halaga yung ibang tao kaysa sa iyong sarili. Ang tawag dyan, kapatid, ay humility o pagpapakumbaba. Sa ibang examples, kapatid, kapag mas binibigyan mo ng puwang sa iyong buhay ang Diyos at ang ibang tao kaysa sa iyong sarili, ikaw ay nagpapakumbaba. Naintindihan ko ba? No? Humility o pagpapakumbaba, yung pagtingin o pag-iisip, pagbibigyan ng puwang o pagbibigyan ng halaga sa ibang tao o sa Diyos maliban sa iyong sarili. Mas iniisip mo yung kapakanan ng iba kaysa sa iyong sarili. Tawag doon ay pagpapakumbaba. Kaya nga minsan, kapag ma-pride yung asawa, kapag nag-away kami mag-asawa at ma-pride si Mrs., ayaw niya akong kausapin kasi mas iniisip niya ang kanyang sarili kaysa sa akin. No? Nagiging ma-pride siya. Wala siyang humility, wala siyang pagpapakumbaba. Pero the moment na mas inisip niya ako at yung nararamdaman ko kaysa sa nararamdaman niya, ang tawag doon, kapatid, ay pagpapakumbaba. Kaya sa aming mag-asawa, ako yung unang nagpapasorry. No? Kasi mas iniisip ko siya. No? Hindi ko po sinasabi na mas marami yung toyo niya kaysa sa akin. No? Ang sinasabi ko lang na mas maganda yung ikaw ang unang magpapakumbaba. No? Mas iisipin mo siya, mas iisipin mo yung kalagayan niya, mas bibigyan mo siya ng puwang, at kahit alam mo na wala ka naman ginawang kasalanan, wala lang, moody lang talaga siya, bad trip lang talaga siya ngayong araw nito, parang gusto niya makipag-away. Kahit wala ka naman ginawang masama, hindi ba nangyayari yan? Aminin man natin o hindi, kahit sa mga lalaki, nangyayari po yan. Pero kahit alam mo wala ka naman ginawang kasalanan, magpasorry ka pa rin. Bakit? Kasi mas iniisip mo yung kanyang kapakanan. Ay, baka bad trip lang siya. Ay baka malapit na siyang datnan ng kanyang buwanang dalaw. Ganon. Or baka may problema siya na inaalala. Ako na lang yung mag-iintindi sa kanya. Ang tawag doon ay pagpapakumbaba. Kaya nga yung mga ma-pride dyan, yung mas iniisip nila ang kanilang sarili na sila lagi yung tama, mas iniisip nila yung kanilang sarili na sila lagi yung dapat nasusunod, ang tawag doon ay hindi pagpapakumbaba, kundi pagpapaimbabaw, kapatid, o yung pride. No? Kaya wawasakin natin yung pride ngayong gabi na ito sapagkat hindi ito nakakatulong sa atin. Bagkus, pag-aaralan natin ngayong gabi na ito ay
tinatawag nating pagpapakumbaba o humility, humble o humility sa Ingles. Hindi hambog, no? Yung iba sabihin, ay hambog yan, yung hambog yung mayabang. Hindi hambog, humble, no? Mga marunong magpakumbaba. Ang key verse natin ngayong gabi na ito is Philippians chapter 2 verse 1 to 18. Kaya sabi ko, mahaba-haba yung ating pag-uusapan sapagkat isang chapter lamang pero 18 verses yung pag-uusapan natin. Ngayong gabi na ito, marami tayong makukuha dito. So exposition yung gagawin natin. Kapag sabi exposition, kapatid, mayroon tayong isang chapter or mga verses, tapos i-explain natin, babasahin natin isa-isa upang maintindihan natin. So parang Bible study na rin at the same time. Okay? Nagawin natin isa-isang verse, babasahin natin tapos i-explain natin. Evo. Okay. Pag-aaralan natin ngayong gabi na ito is Philippians chapter 2 verse 1 to 18. Samahan niyo po ako ngayong gabi na ito. So verse 1, kapatid, sa Philippians chapter 2 verse 1 to 18, ang sumulat pala nito, kapatid, ay si Pablo, Apostol Pablo, no? Si Apostol Pablo ang nagsulat sa karamihan sa mga nasa bagong tipan, no? Kung babasahin niyo yung New Testament, karamihan sa mga nakasulat diyan ay si Apostol Pablo. At isa sa mga sinulatan niya ay yung mga taga-Pilipos, so Philippians. Ito ay babasahin natin ngayong gabi na ito. Sa verse 1, kaya nga, sabi niya, kausap niya dito yung mga Kristiyano ng mga taga-Pilipos. So sabi niya, kaya nga, kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroon anumang pagkagiliw at habag, no? Una, this is first verse. So, of course, may kasunod yan sa second verse, no? Pero mauuna muna tayo sa first verse. Makita nyo dyan, yung mga hinhighlight ko ng yellow na nakabold, yan, kapatid, yung nararanasan ng mga Kristiyano. Kung makikita mo dyan, ang totoong Kristiyano ay may kasiglahan kay Kristo. Natutuwa, nagagalak, masaya na siya ay na kay Kristo. Pangalawa, meron siyang kaaliwan ng pag-ibig. Marunong siyang umibig sa mga tao. Marunong siyang umibig sa kapwa-tao. No? Marunong siyang mag-ibigan sa isa't isa. Pangatlo, meron siyang pakikisama ng Espiritu. Hindi niya pinipighati ang Espiritu. Hindi siya gumagawa ng kasalanan. At kung makakagawa man siya ng kasalanan dahil sa kanyang laman, siya ay humihingi ng tawad at nagsisisi sa kanyang nagawang kasalanan. Ayaw niyang pighatiin ng Espiritu. Siya ay nakikisama sa Espiritu. No? At ang pang-apat ay meron siyang pagkagiliw at habag. Marunong siyang magkaroon ng tuwa, kagiliwan sa kanyang mga kapatid at nahabag siya sa mga kahabag-habag. No? Ano yung habag kasi? Mercy sa Ingles. No? Awa kapatid is pity. Pero habag is much better. Mercy po dyan. At tao po dyan ay mercy o habag. Kapag sinabing habag, yung binibigyan mo ng awa yung tao kahit hindi siya karapat-dapat. For example, may kriminal. Nakapatay ang kriminal na ito ng tao. At itong tao na ito, na itong kriminal na ito nakapatay ng tao, ang kanyang napatay ay ang iyong ina. Diba? Napakahirap na patawarin itong tao na ito na nakapatay siya, na pinatay niya ang iyong ina. Pero ang habag ay ganito. Kahit pinatay niya ang inyong ina, ikaw pa rin ay marunong magpatawad sa kanya. Patawarin mo siya. Kahit pinatay niya ang inyong ina, kahit pinatay niya ang inyong asawa, patawarin mo siya. Ang tawag doon, kapatid, ay habag. Napakahirap gawin doon, hindi ba? Pinatay niya ang inyong ina, pinatay niya ang inyong asawa, pero kailangan patawarin mo siya. Kung yung asawa mo, ay, ako bisa, manggiligit siya ba? Yeah? Pero kailangan taglayin natin itong habag na ito, sapagkat ang Diyos, kung hindi siya nahabag sa atin, wala tayong kaligtasan. Kaya kung ang Diyos ay nahabag sa atin, ganun din na dapat tayo ay matutong mahabag din sa iba. Naintindihan po ba? So makikita natin dyan na mayroong apat na taglay na katangian ng isang Kristiyano. Kasiglahan kay Kristo, kaaliwan sa pag-ibig,
pakikisama sa Espiritu, hindi niya pinipighati ng Espiritu, hindi siya magawa ng kasalanan, at pagkaaliw at habag, no? Ano yung sinabi ni Pablo? Sa 2, ay lubusan ninyo ang aking tuwa sa pagkakaroon ng gayon ding pag-iisip. Ganon din ang gustong pag-iisip ni Pablo, na ganon din ang nais ko, kapatid, na pag-iisip din natin ngayong gabi na ito. Ganon ang pag-iisip ni Pablo, ganon ang pag-iisip ng mga dating Kristiyano, ganon din na dapat ganon yung ang ating pag-iisip sa isa't isa. Magtaglay tayo ng gayon din pag-ibig sa isa't isa, na magkaisa ng diwa at may iisang pag-iisip. In other words, meron tayong pagkakaisa, nagmamahalan, nagbibigayan. Kahit may kasalanan ng iyong kapatid sa iyo, patawarin mo, mahabag ka sa kanya. Ito yung sinasabi ni Pablo, kapatid. Kung tayo ay na kay Kristo, kailangan meron tayong iisang diwa at meron tayong iisang pag-iisip. Hindi pwede yung merong 1, 2, 3, 4, 5 na kontra sa ating pag-iisip. Sapagkat iisa lamang ang katawan ni Kristo at iisa lamang ang layunin ng katawan ni Kristo, kailangan meron tayong iisang diwa, meron tayong iisang pag-iisip. Paano natin gagawin ito? Paano natin makukuha itong bagay na ito? Sa 3. Ang sabi ni Pablo, upang mangyari na magkaroon tayo ng pag-iisang diwa, magkaroon tayo ng pagkakaisa, huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas. Upang magkaroon tayo ng pagkakaugna-ugnayan, upang magkaroon tayo ng pagkakaisa, upang mag-ibigan tayo sa isa't isa, kailangan mo mong isipin na ito ay mas mataas kaysa sa iyong kapatid. Ito yung sinasabi ni Pablo, huwag ninyong gawin na ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas. Paano yun? Ay, mas maliligtas ako kaysa kay Sister Lani. Kasi ako, tumatayo ako sa pulpito, nagpapagamit ako sa church, marami akong ginagawa kaysa kay Sister Lani. Mas ligtas ako kaysa sa kanya. Ang tawag dyan, kapatid, ay pagmamataas. Ang tawag dyan ay pakikipagpaligsahan sa mga kapatid. Tandaan natin, pare-pareho lang tayo ng estado. Mayaman ka man dito, mahirap, may pinag-aralan, walang pinag-aralan, may bahay, may lupa, walang bahay, walang trabaho, may karamdaman, walang karamdaman. Lahat tayo pare-pareho sa paningin ng Diyos. Lahat tayo ay makasalanan sa Kanyang harapan. Ngunit kung tayo ay na kay Kristo, isa lamang ang makikita niya. Hindi ang estado mo sa buhay, kundi si Kristo na nasa atin. Kaya nga, pantay-pantay lang po tayo dito. Ang mayabang at nagmamataas sa kanyang sarili, mas mataas ang tingin niya sa kanyang sarili, mas nakikipagpaligsahan siya sa iba, meron siyang inggit sa kanyang mga kapatid, ay walang puwang sa iglesia ni Kristo. Ibig sabihin, hindi ka nakikipagkaisa sa inyong mga kapatid. Kaya nga, napakahalaga na kailangan marunong kang magpakumbaba. Sapagkat ang taong nagpapaligsahan at ang taong nagmamataas ay ang taong iniisip lamang ang kanyang sarili. Ito ang sinasabi ng Biblia. Tawag dyan, kapatid, kapag iniisip mo lamang ang iyong sarili is pride. No? Hindi po yun prito. Fried po yun, fried. Pag sinabing pride, kapatid, ito ang iniisip mo ang iyong sarili na mas sigit pa kaysa sa iba. Ang tawag dyan ay pride. Kaya sabi ni Pablo, kung ganito ka, kailangan ibahin mo ang iyong sarili. Paano mo gagawin? Kundi sa kababaan. Kung nagmamataas ka, pababain mo, magpakumbaba ka. No? Ituring na ang iba ay higit na mas mabuti kaysa sa inyong sarili. Ang tawag dyan, kapatid, ay pagpapakumbaba. Kapag mas iniisip mo yung iba, mas iniisip mo yung kabutihan, kapakanan ng iba, maliban sa iyong sarili, ikaw ay nagpapakumbaba. Ano yung perfect example nito? Ano yung pinakamagandang halimbawa ng pagpapakumbaba? Nag-cite si Pablo ng isang himno o kanta noong unang panahon. No? Ang tawag din sa kantang ito ng mga sinuunang Kristiyano ay Carmen Christi.
Itong Carmen Christian ito ay kinakanta, inaawit ng mga sinaunang Kristiyano noong panahon ni Pablo, at ito ay kanyang sinabi sa verse 4 or verse 5 mamaya. Huwag nating tignan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan. Huwag niyong unahin o tignan ng inyong sariling kapakanan, bagkus tignan mo ang kapakanan ng iba. Ang tawag dyan, kapatid, ay pagpapakumbaba. At ano yung perfect example ito, kapatid? Ang perfect example ng pagpapakumbaba ay ang ating mahal na Panginoon Kristo. Sa 5, mayroon kayo sa inyo na ganitong pag-iisip na kay Kristo din naman kung anong ginawa ng ating Panginoon Kristo. Basahin natin. Ang tawag dito, kapatid, ay ang Carmen Christi, isang kanta noong unang panahon. 6. Isa sa mga lyrics ng kanta na ito noong unang panahon ay nagsasabi na ganito, na siya, ang ating Panginoong Jesucristo, bagamat nasa anyo siya ng isang Diyos, bagamat nasa anyo siya ng Diyos, hindi niya ito itinuring na isang bagay na dapat niyang panghawakan. Kasi kung iisipin lamang ni Kristo ang kanyang sarili, mananatili siya na isang Diyos. Diba? Kung iniisip lamang ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang sarili, mas nanaisin niya na siya ay magiging Diyos na lamang. No? Ito yung sinasabi ng kanta na ito. Bagamat siya ay nasa anyo ng isang Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat niya panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Hindi niya ito lubos na naisip na kanya itong panghawakan. Bagamat siya ay Diyos, hindi niya ito hinawakan, kapatid. Hindi niya inisip ang kanyang sarili. Hindi inisip ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang pagka-Diyos ni ang kanyang sarili. Ano yung ginawa niya? Bagamat siya ay Diyos, ano yung ginawa niya? Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Kaya mababasa niyo sa 7, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili, hinubaran niya ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang divinity sa Ingles, kapatid, ang kapangyarihan ng isang Diyos na isang eternal. Hinubad niya ito at kinuha niya ang anyo ng alipin na naging katulad ng tao. Ladies and gentlemen, ano yung kinuha niyang anyo? Hindi Diyos, kundi anyo ng alipin. Ganyan tingin ng Diyos sa atin, mga tao. Tayo ay mga alipin. Either alipin ka ng kasalanan o alipin ka ni Kristo. Mamili ka, kapatid. Ngunit ang ating Panginoon Kristo, pinili niya na maging alipin sa anyo ng isang tao. Kapatid, ang tao ay nilikha. Ibig sabihin, may nanlikha sa tao. Sino ang nanlikha sa tao? Ang Diyos. So ang Diyos, walang naglikha sa Kanya. Siya ang manlilikha. Pero imagine, ang manlilikha ay nag-anyong nilikha. Bakit ito ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Sa 8, palibasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Kapatid, ang inisip ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay nag-anyong tao ay hindi ang kanyang sarili. Sapagkat kung inisip ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang sarili nung siya ay nag-anyong tao, siya ay mananatiling Diyos. Ngunit dahil mas inisip, mas binigyan ng puwang, mas binigyan ng halaga ng ating Panginoong Jesucristo ang kapakanan mo, ang kapakanan ko, ang kapakanan nating lahat, upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, dahil sa kanyang habag sa atin, mas pinili niya tayo kaysa sa kanyang sarili. Siya ay nagpakumbaba, siya ay naging anyong tao upang iligtas tayo. At ano nangyari? Yung hindi natin kayang gawin ay ginawa niya para sa atin. Ano yung hindi natin kayang gawin? Ang tuparin ang batas, ang sundin lahat ng batas ng Diyos. Hindi natin kayang gawin yun sapagkat tayo ay likas na makasalanan. No? Hindi natin kayang gawin na tuparin lahat ng batas ng Diyos. Ngunit siya ay bumaba
mula sa langit, nag-adyong tao. Bilang tao, siya ay sumunod sa lahat ng batas ng Diyos. Siya ay naging masunurin sa lahat ng batas ng Diyos hanggang sa kanyang kamatayan. Ni isang kasalanan walang ginawa ang Panginoon. At ang katuwiran na iyon, ang pagiging matuwid ng ating Panginoon Kristo ay napasa atin lahat na sumasampalataya sa Kanya. Kapatid, kung hindi pa niya iniisip ang inyong kapakanan, kung hindi niya iniisip ang ating kapakanan, bababa ba siya dito? Hindi. Mas nanaisin niya na manatili sa langit. Mas nanaisin niya na siya ay Diyos. Pero dahil mahal tayo ng Panginoon, pero dahil siya ay nagpakumbaba, siya ay nagpakababa, mas inisip niya tayo kaysa sa kanyang sarili, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Ang tawag dyan, kapatid, ay pagpapakumbaba. Na dapat yan ang ginagawa natin sa buhay natin. Na mas iniisip natin ng kapakanan ng iba, ng ating asawa, ng ating anak, ng ibang tao, kapakanan, kahalagahan ng Diyos sa buhay natin kaysa sa ating sarili. Ano nangyari sa 9? Dahil dito sa ginawa ng ating mahal na Panginoon, siya naman ay itinaas ng Diyos. Paano siya itinaas ng Diyos? Nung namatay ang ating mahal na Panginoon Kristo, after 3 days, anong nangyari sa Kanya? Siya ay nabuhay muli. At nung siya ay nabuhay muli, ano nagkaroon sa Kanya? Isang katawan na hindi na namamatay. Glorified body. At dahil dito sa pagtataas ng Diyos sa ating mahal na Panginoon Kristo, He was given the name above every name. So ibigay sa Kanya ang pangalan na higit kaysa sa lahat ng pangalan. Ibig sabihin nun, na ibigay sa Kanya ang otoridad, ang kapangyarihan ng lahat ng bagay, mapasa langit o mapasa lupa man, ang Kanyang pangalan ang nauuna sa lahat. Siya ang naging hari ng mga hari, siya ang naging Panginoon ng mga Panginoon. Dahil sa ginawang pagpapakumbaba ng ating mahal na Panginoon Kristo, siya ay itinaas ng Ama. Kapatid, ganyan dapat tayo. Sa ating pagpapakumbaba, doon tayo itataas ng Diyos. Sa ating pag-iisip ng ating kapwa-tao, sa pagiging mahabagin sa ibang tao, sa pag-ibig natin sa ating mga kapwa, doon tayo itataas ng Diyos. Sapagkat kung iniisip mo lamang ang iyong sarili, wala kang pinagkaiba sa mga wala kay Kristo. Kaya sila wala kay Kristo kasi mas iniisip nila ang kanilang sarili kaysa sa Kanya. Bakit ibinigay ng Ama sa langit ang pangalan na siyang pinakadakilang pangalan sa lahat? Bakit? Upang sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesus. Jesus, kapatid, sa Hebrew is Yeshua. At ang Yeshua, ibig sabihin, God is salvation. Ang Diyos ay kaligtasan. At naibigay ang kaligtasan sa atin sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoong Kristo. At dahil dito, ang bawat tuhod, lahat ng tuhod na nasa lupa at sa ilalim ng lupa at sa langit, ay ano gagawin? Ipapahayag nila na ang ating mahal na Panginoong Kristo ay Panginoon. May kita mo yung word na dyan, kapatid. Panginoon, capital P, tapos small a, n, g, i, n, o, o, n. Sa English, kapatid, that's capital L, tapos small o, r, t. Itong titulo na ibigay ng mga Israelita sa Diyos, kapatid, Adonai, the Sovereign One. At naibigay sa ating mahal na Panginoon Kristo ang titulong ito, Panginoon, sapagkat ang bawat dila at ang bawat tuhod ay luluhod sa kanyang harapan, sapagkat siya na ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay, mapasalangit o mapasalupa man. Bakit? Sapagkat siya ay nagpakumbaba at mas inisip niya tayo kaysa sa iba. Bakit ito ginawa ng ating mahal na Panginoong Kristo? Bakit ito ginawa ng Diyos sa buhay natin? Upang siya ay maluwalhati sa ating buhay. Kung naiintindihan mo ito, kung naiintindihan natin na hindi man tayo karapat-dapat, ngunit ang Diyos ay nag-anyong tao at namatay para sa atin,
binayaran ng ating kasalanan, nabuhay ni isang kasalanan hindi niya nagawa, nabuhay siya ng isang matuwid na tao upang tayo magkaroon ng katwiran. Ginawa ito ng Diyos para sa ating kaligtasan. Kung naiintindihan natin yung mga bagay na ito, hindi mo ba luluwalhatiin ng Diyos sa buhay mo? Hindi mo ba sasambahin ang Diyos sa buhay mo? Hindi mo ba ikararangal ang Diyos sa buhay natin? Kaya sabi ni Pablo dito, ginawa ito ng Diyos para sa ikakalwalhati ng Diyos Ama. Lahat ng bagay na may kinalaman sa ating kaligtasan ay dahil ang Diyos ay mahabagin, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak sa atin upang maintindihan natin ito, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At kung naintindihan mo ito, luwalhatiin natin ang Diyos sa buhay natin. Kaya po tayo nagtitipon-tipon sa tuwing Miyerkules at kaya tayo nagtitipon-tipon sa tuwing Linggo. Kasi naiintindihan natin itong ebanghelyo na ito. Naiintindihan natin yung ginawa ng Diyos para sa atin. At wala tayong, sabi nga ni Brother Archie kanina sa kanyang panalangin, wala man tayong maibabalik sa Kanya. Wala man tayong maibabayad sa Kanya. Kundi magtipon-tipon at sambahin, luwalhatiin natin siya sa ating buhay. Ito lamang yung kaya natin gawin sa ating Diyos. Kaya tandaan natin, lahat ng bagay na ginawa ng Diyos para sa atin ay para sa Kanyang ikakaluwalhati. Sa 12, ang pagpapakumbaba ay ang pag-iisip na mas higit pa kaysa sa iyong sarili, hindi ba? Kung hindi tayo inisip ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan. Mas inisip niya tayo kaysa sa kanyang sarili. Kaya bagamat siya ay Diyos, siya ay nagkanyang alipin, nagkanyang tao para sa atin. Kaya nga sa 12, ang sabi ni Pablo, meron siyang therefore, meron siyang conclusion, meron siyang nais ipabatid sa bawat isa sa atin. Ano yung nais ipabatid ni Pablo, kapatid? Ito rin ang nais kong ipabatid sa inyong lahat ngayong gabi na ito. Sabi ni Pablo, kaya nga, mga minamahal ko, kaya nga, kayong narito, my beloved, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, sabi niya, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama. Ang sinasabi ni Pablo dito, kung dati, nung nandito ako sa iglesia, kayo ay sumasamba sa Diyos, nakikita ko kayo na mainit kayong sumasamba sa Diyos, mas lalong higit na wala na ako. Na kayo'y magpakainit. Kayo'y sumamba. Kayo'y magluwalhati sa Diyos. Ito yung sinasabi ni Pablo dito. Kaya sabi niya, hindi lamang sa harapan ko na ako'y nakikita ko kayo na nagiging mainit kayo sa Diyos, bagkus mas higit na ako'y hindi nyo nakasama. Ibig sabihin, kung kahit wala ako, kahit hindi niyo ako nakikita, kailangan mainit pa rin kayo sa Diyos. Paano magpakainit sa Diyos? Isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Ano yung sinasabi ni Pablo dito, kapatid? Na kahit wala ako o si pastor sa inyong harapan, tandaan, manginig ka sa takot. Sapagkat ang Diyos na nagligtas sa bawat isa sa atin, hindi lingid sa kanyang harapan ang inyong ginagawa. Marahil, hindi kayo nagsusugal sa aming harapan. Pero pagtalikod namin, may ginagawa kayo na hindi maganda sa inyong pamamahay. Pagtalikod ni pastor, may kasalanan pa rin tayong ginagawa at patuloy natin ginagawa itong kasalanan na ito kahit alam natin ito'y mali. Ang sinabi ni Pablo dito, kung naiintindihan ninyo ang inyong kaligtasan, kung naiintindihan ninyo na ang ating mahal na Panginoon Kristo ay nagpakumbaba ng kanyang tao para sa inyong kaligtasan, kailangan isagawa ninyo ang inyong kaligtasan na may takot at panginginig. Bigyan natin ito ng bigat sa ating buhay. Iniligtas ka na ng Diyos. Napako na ang ating Panginoon Kristo sa krus sa Kalbaryo upang malinis ang inyong kasalanan. Tapos babalik-balikan mo yung kasalanan na iyon dahil naipako na sa krus sa Kalbaryo para pinapako mo muli ang ating Panginoon Kristo sa krus sa Kalbaryo. Ang sabi kanina, isa sa mga katangian ng isang tunay na Kristiyano, ang pakikisama sa Espiritu. Ngunit kung pinipighati mo ang Espiritu every time,
hindi ka Kristiyano. Ito ang nakakatakot, kapatid. Kaya sabi ni Pablo, ngayong wala na kami sa inyong harapan, ngayong hindi nyo nakikita si pastor o ako, kailangan manginig kayo sa takot. Sapagkat walang bagay, walang kasalanan na inyong ginagawa na may tatago ninyo sa Diyos. No? Kaya sabi ni Pablo, nasa inyo na ang kaligtasan. Ngayon, ipagtrabaho ninyo ang inyong kaligtasan na may takot at panginginig. Iwasan ninyo na gumawa ng kasalanan kung naiintindihan ninyo ang pagpapakumbaba na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo para sa inyong kaligtasan. Kailangan unawain ninyo ito upang maisagawa ninyo ang inyong kaligtasan na may takot at panginginig. Ano ba? Bakit kailangan gawin natin ito? Sapagkat ang Diyos mismo ang gumagawa sa atin, maging sa ating pagnanais at sa paggawa natin ng mabuti. Ang Diyos ang gumagawang lahat ng yan sa buhay natin. Ang Diyos ba ay gagawa ng kasalanan ng paulit-ulit? Marahil ang iyong laman ay makagawa ng kasalanan. Ngunit ang Espiritu ng Diyos kailanman hindi kanya kukonsintihin sa inyong kasalanan. Iko-convict ka ng Spirit of God. Sasabihin niya sa iyo, mali ang iyong ginagawa. At ang Diyos mismo ang magtutuwid sa bawat isa sa atin. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang gumagawa maging sa pagnanais natin na tayo maligtas, na tayo sumunod sa kanyang mga alituntunin, sumunod sa kanyang kalooban. Ang Espiritu Santo mismo ang gumagawa nito sa buhay natin. No? Kaya kayo nandyan. Ano yung dahilan? Tingin ninyo. Diba? Meron tayong kanya-kanyang dahilan eh. Pero ang ultimong dahilan kung bakit tayo narito ay dahil may nag-udyok sa atin. Hindi si pastor, hindi ako. Isipin niyo kapatid ko sino. Nasa inyong puso ngayong gabi na ito. Ang Espiritu ng Diyos na kasama natin. Siya mismo ang nagbibigay sa atin ng pagnanasa, ng pagnanais na purihin natin, luwalhatiin natin ang Diyos. Bakit niya ginagawa ito? Para sa kanyang mabuting kalooban. Sapagkat kalooban ng Diyos na ang bawat isa na tayo na narito ay maligtas, hindi ba? At walang kaligtasan sa mga taong palamig-lamig. Walang kaligtasan sa mga taong what you call that again? Lumpay-lumpay? Yes, mahirap ko kasi sa Tagalog eh. Walang kaligtasan sa mga taong atrasulong, kapatid. Sapagkat hindi yun ang kalooban ng Diyos. Kung nais na ikaw ay maligtas ng Diyos, ikaw ay magpapakatatag at magtitiis hanggang sa wakas. Mahirap gawin yan, kapatid. Kaya nga binigyan tayo ng katulong ng Diyos. Sino? Ang kanyang Espiritu. Ang Espiritu Santo na siyang gagabay sa bawat isa sa atin upang magawa natin ang kanyang kalooban alinsunod sa kanyang mabuting kalooban. Tandaan, nagpakumbaba ang ating mahal na Panginoong Jesucristo upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Isagawa natin itong kaligtasan na ito na may takot at panginginig sapagkat ang Diyos mismo ang gumawa ng kaligtasan para sa iyo. Kung hindi mo ito binibigyan ng halaga, ano yung tawag sa iyo? Mapagpaimbabaw. Mas iniisip mo ang iyong sarili kaysa sa Diyos. Wala tayong pagpapakumbaba. Tandaan, magpakumbaba sa Diyos. Magpakumbaba sa Diyos, ano ibig sabihin nun? Mas isipin natin ang Diyos. Mas bigyan natin ng puwang ang Diyos sa buhay natin. Walang mali po doon. In fact, mas magiging beneficial pa nga sa atin yun kung mas inuuna natin ang Diyos. Bakit? Sapagkat alam naman natin kung sino nagmamayari ng lahat ng bagay. Diba? Sino nagmamayari ng lahat ng bagay? Ang Diyos. Sino may kapangyarihan sa lahat ng bagay? Ang Diyos. Sino may hawak ng inyong buhay? Sino may hawak ng oras, ng lugar, ng lahat ng pangyayari sa mundong ito? At sino may hawak ng inyong future, ng inyong kinaharap? Ang Diyos.
Lahat ng bagay na yan, siya ang may hawak. Kaya kung inuuna natin siya sa ating sa ating buhay, tayo ay nagpapakumbaba sa kanyang harapan. Ano yung ginagawa ng Diyos sa mga tao nagpapakumbaba? Sila ay itinataas. Very good. Ito ang ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. 14. Ano sabi ni Pablo? Gawin ninyo ang lahat ng bagay na walang pagpulong-pulong at pagtatalo. Bakit? Sapagkat kung tayo nagbubulong-bulungan at tayo ay nagtatalo, anong meron sa'yo? Pagpapakumbaba o pagpapaigbabaw? Bakit? Kasi nakikipagpaligsahan ka sa iba at mas iniisip mo ang iyong sarili kaysa sa kapakanan ng ibang tao. Ang tawag dyan, kapatid, ay pride. Kaya sabi ni Pablo, kung nais mo nang matuto, magpakumbaba, wag mong gagawin na tayo magbulong-bulungan, tayo ay magchismisan, hilain natin pababa yung ating mga kapatid, sirain natin yung ating mga kapatid sa ibang mga kapatid. No! Upang hindi tayo magkaroon ng mga bagay na pagtatalo, iwasan natin yan. Kung alam mo nagkamali ang iyong kapatid, patawarin mo siya. Kaysa sa mas isipin mo ang inyong damdamin, mas isipin mo ang iyong sarili, isipin mo na lang siya, kapatid. Mas mabuti patawarin natin ng ating kapatid. Kaysa kimkiman tayo, kapatid, yung sakit tamong kaya. Kaya po ba mas malwalas nung isipan tamong alalang kasalanan ng gewa, uling patawaran tanda. At kung magpapatawad tayo, we also forget. Kung magpapatawad tayo, kapatid, kalimutan din natin. Kasi minsan yung asawa ko, alam ko, ganyan din ako pag minsan. No? Kung sabi niya sa akin, kung nagloko daw ako, hindi niya kayang patawarin. No? At kung papatawarin man niya ako, hindi niya kakalimutan na nagloko ako. Diba? Napakahirap kasing gawin yan eh. No? Siguro kayo din, kapatid, no? Sino na yung mga nakaranas na ng ganito? Yung mga kaibigan, niloko sila, mga kamag-anak, asawa, no? Napakahirap isipin na nangyayari ito sa buhay natin. Pero ang patawarin siya sa kanyang ginawa at kalimutan ang kanyang ginawa, no? Napakahirap gawin nun. Pero anong ginawa ng Diyos sa buhay natin? Tayo ay rebelde sa kanyang harapan. Ipinako natin sa krus ang kanyang anak. Sinira natin ang kanyang kaluwalhatian. Sinunog ang mga templo. No? Ngunit anong ginawa ng Diyos? Pinatawad niya tayo pa rin sa ating mga nagawang kasalanan. Hindi lamang yan. Pinatawad niya tayo at kanya na itong kinalimutan. Ito yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya dapat, ganun din ang gagawin natin sa ating mga kapatid. Kung magagawa natin yun, wala nang pagbulong-bulong at wala nang pagtatalo-talo. Hindi ba? Sapagkat maluwalas kaya balang metong uling petawaran tayo na. 15. Bakit ito sinasabi ni Pablo? Upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang salinlahing liko at masama. Ano ibig sabihin nito? Ito ay ang pagpapabanal ng Diyos sa buhay natin. Ano yung pagpapabanal kasi? Kapag hinihiwalay tayo ng Diyos sa mundong ito, sa sanlibutan. At paano tayo hinihiwalay ng Diyos? Paano tayo pinapabanal ng Diyos? Sa paglilinis niya at ginagawa tayong walang dungis sa kanyang harapan sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Itong ginagawa ng Diyos sa buhay natin na ito, na ibinigay niya kanyang buktong na anak para sa ating pinatawad sa ating mga kasalanan, ganyan din ang gagawin natin sa ibang tao. Pakita natin sa ibang tao na tayo ay na kay Kristo upang maghiwalay tayo, makita ng ibang tao ng sanlibutan ito na tayo ay sa Diyos at hindi sa sanlibutan. Sapagkat ang sanlibutan ay hindi marunong magpatawad. Sapagkat ang sanlibutan ay hindi marunong makalimot ng kasalanan. Ngunit sa mga na kay Kristo, marunong dapat tayo magpatawad at makalimot. Paano natin magagawa na tayo magpatawad at makalimot? Pagpapakumbaba. Kapag mas inisip natin sila ang mga nagkasala sa iyo kaysa sa iyong sarili, doon ka matututong magpatawad. Kaya yung mga may pride dyan, na hanggang ngayon, hindi pa rin nila kayang patawarin yung mga tao nagkakasala sa kanila. Tandaan,
Pinatawad kayo ng Panginoon. Pinatawad tayong lahat ng Panginoon sa ating nagawang kasalanan. Tapos tayo na pinatawad ng Diyos ay hindi marunong magpatawad. Tandaan, isagawa ang kaligtasan na may takot at panginginig. Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa ating pagnanais na gumawa ng mabuti. Lahat ng bagay na yan ay ginawa ng Diyos para sa ating kaligtasan. Okay? Naintindihan po ba? Sabi nga. Okay. Upang tayo maging walang sala, walang malay, mga anak ng Diyos na manandungi sa gitna ng isang sanlibutan liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad ng ilaw, ng mga ilaw sa sanlibutan. Ano yung sinasabi natin mahal na Panginoon dito? Ano yung sinasabi ni Apostol Pablo rito? Na ang sanlibutan ay kadiliman at tayo na kay Kristo ay magsisilbing liwanag ng sanlibutan ito. Be the light of this world. Maging liwanag sa bawat tao. Sapagkat ang taong nasisinagan ng liwanag ng Diyos ay nagkakaroon ng abilidad na makakita. Ang tao ay nanatiling bulag kasi siya ay nasa kadiliman. Ngunit ang taong nasinagan ng ilaw, siya ay makakakita. At kapag nakakita ka at nasilagan ka ng ilaw, ano nangyayari sa'yo? Sisilay sa'yo ang kaliwanagan ng Ebanghelyo at ikaw ay maniniwala kay Kristo. Tayong lahat ay mga ambassadors of Christ. Tayong lahat ay representante ni Kristo. Hindi lamang si pastor na kailangan nagpapalaganap ng Ebanghelyo at maging ilaw ng sanlibutan, kundi tayong lahat, kapatid, ay ilaw ng sanlibutan ito. Kaya gamitin natin ang ating mga katawan upang ipalaganap ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. 16. Na nangahawakan sa salita ng buhay, na nangahawakan sa salita ng buhay, upang may ipagkapuri ako sa araw ni Kristo. Ito yung sinasabi ni Pablo. Ninanais niya na dapat mayroong nangyayari sa buhay natin. Ninanais ni Pablo na dapat mayroon tayong pag-iibigan sa Diyos na hindi tayo natalo-talo, na mayroon tayong pagkakaisa, mayroon tayong pagpapakumbaba sa isa't isa. Upang pagdating ng araw, pagdating ng ating Panginoon Kristo, ay mayroon siyang maipagpapuri. Hindi naman ibig sabihin na siya magmamayabang. Pagkus sinasabi ni Pablo dito, na sa kanyang sarili, mayroon siyang alam niya, na mayroon siyang ginawa na para sa kanya ay may pagpapamapuri niya sa kanyang sarili. Ano ito, kapatid? Yung hindi siya tumakbo ng walang kabuluhan, ni nagpagalman ng walang kabuluhan. Ano ibig sabihin nito? Na ang kanyang ginagawang pagpapagal ay may kabuluhan. Ito yung kinatatakutan namin ni Pastor. Nung isang araw nga, isang gabi, napag-usapan namin, nakakapagod din. Minsan yung katawan namin ay napapagod, yung katawan natin lahat ay napapagod. Ngunit sa ministro, kapatid, alam naman natin na marami tayong ginagawa rin. Naglilinis tayo, tumutugtog tayo, umaawit tayo, nagre-rehearse tayo, nagpa-practice tayo, tumatayo tayo sa pulpito, tapos maglilinis na naman tayo, kumahayo tayo, napapalagang ng Ebanghelyo. Kapatid, nakapagod din paminsan-minsan sa ating katawan, hindi ba? Ang nakakatakot, kapatid, yung nagpapagal tayo, yung nakakatakot is nagpapagod tayo nang walang kabuluhan. Ano ibig sabihin nun? Yung napapagod si pastor na umahayo, na nagpe-preach sa harapan, nagpe-prepare, pero hindi tayo natututo. Hindi natin nauunawaan yung Ebanghelyo. Walang nangyayaring bunga sa ating buhay. Yun yung nakakatakot sa amin, kapatid. Yung nakakatakot po sa amin ay yung i-preach namin yung Ebanghelyo sa inyo, pero hindi ito nagbubunga. Yung parang yung pagpapagal namin ay walang kabuluhan. Ito yung sinasabi ni Pablo rito, kapatid. Ang ninais ni Pablo na isagawa natin ang ating kaligtasan na may takot at panginginig,
Sapagkat ang Diyos ang isasagawa sa atin ng mga bagay nito, magpakumbaba tayo sa isa't isa, isipin natin ang bawat isa, ang bawat kapwa natin na masigit kaysa sa ating sarili. Ito yung gusto ni Pablo, sapagkat ito ang dahilan kung bakit siya ay nagpapagal. Upang maintindihan natin sa ating buhay kung ano ang ginawa ni Kristo para sa ating kaligtasan. Kaya sabi ni Pablo dito, hindi siya tumakbo ng walang kabuluhan. Yun yung gusto niya mangyari. Hindi siya nagpagal ng walang kabuluhan. Lahat ng ginawa niya ay may kabuluhan. Diba? Kaya sabi ko kay Pastor, minsan nadi-discourage din kami. No? Nadi-discourage yung ministry, nadi-discourage yung mga kapatid, nadi-discourage kami. Kasi mayroong mga ibang kapatid na umaalis, mayroong mga nararanasan mga problema na hindi na nakakadalo, mayroong mga ibang kapatid na nais na pumunta sa ibang churches, no? Siyempre, masakit din sa amin yun, no? Pero ang ninanais lang namin dito, kapatid, ay yung ginagawa natin dito sa iglesia ay mayroong bunga at kabuluhan. Yung hindi tayo narito dahil papicture-picture lamang tayo, hindi tayo narito upang ipakita mo lamang yung bago mong dress kay sister or kay brother, kundi narito tayo sapagkat mayroon tayong pagnanasa na malaman ng mga salita ng Diyos at masamba ang Diyos, maluwalhati ang Diyos sa buhay natin. May kabuluhan yung ginagawa namin para sa inyo, kapatid. Na ganun din ang nais ni Pablo noong mga unang panahon na ang kanyang pagpapagal, na ang kanyang pagpapagod ay may kabuluhan. Bakit namin ginagawa ito? Bakit ito ginagawa ni Pablo? Sapagkat nais namin sa aming puso, na tao sa aming damdamin, kapatid, na kahit pagod kami, malaman man lang namin na mayroong nangyayaring bunga sa inyong buhay at mayroong kaligtasan na nakikita kami sa inyong buhay. Kami ay nagagalak, kapatid. Nagagalak si pastor, nagagalak ako, nagagalak yung mga manggagawa kapag nakikita namin na may nangyayaring bunga sa inyong buhay. Kaya sabi ni Pablo dito sa 17, oo, sabi ni Pablo, kahit ako'y ibuhos bilang inuming handog, inuming handog, sabi ni Pablo, kahit mawala ang kanyang buhay, kahit ialay niya ang kanyang buhay, kapatid, kahit ako ibuhos bilang inuming handog sa ibabaw ng alay at paglilingkod sa inyong pananampalataya, kahit mawala pa ang kanyang buhay, basta malaman lamang niya na kayo'y patuloy na sumasampalataya kay Kristo, siya ay natutuwa at nagagalak sa atin. Ganon din kami, kapatid, ni Pastor. Malaman lamang namin, kahit napapagod kami, kahit nawawalan kami ng resources, kahit nawawalan kami ng oras, no? Kahit pumahayo kami, kahit binibigay namin kung ano yung pangangailangan ninyo, ginagawa namin itong bagay na ito sapagkat iniibig namin kayo. Mas iniisip namin yung kapakanan ninyo kaysa sa kapakanan namin. Nagpapakumbaba kami sa harapan ninyo bilang inyong manggagawa. Nagpapakumbaba kami sa inyong harapan bilang inyong mga tagapastol, kapatid. Bakit namin ito ginagawa? Sapagkat kagalakan ng bawat isa sa amin na makita namin sa inyong buhay na ang inyong kaligtasan ay inyong isinasagawa. Itong bagay na ito, kapatid, na sinasabi ni Pablo, no? Na sinasabi rin namin ngayong umaga, ng gabi na ito. Ang dahilan kung bakit kami nagpapagal, ang dahilan kung bakit kami nagpapagod, ay dahil nagpapakumbaba kami sa inyong harapan. Hindi kami nagmamayabang dito sa pulpito bilang inyong mga ministro, bilang inyong mga pastol. Kundi kami ay narito sa inyong harapan, nagpapakumbaba sapagkat mahal namin kayo. Sapagkat nais namin ang inyong mga kaluluwa ay maligtas. Hindi po kami narito upang gawin kung ano yung kalooban ng tao. Kami ay narito upang gawin ang kalooban ng Diyos para sa ating lahat. Kaya wag na wag niyong isipin na kami ay nagmamataas, nagpapaimbabaw, o nagmamapuri dito sa harapan. No? Hindi po namin gagawin ito kung hindi namin kayo iniibig. Kung hindi namin ninanais ng inyong mga kaluluwa ay maligtas, hindi po namin gagawin ito.
Kaya nga sabi ni Pablo, kahit iari pa niya ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan, gagawin niya. Ganun din kami, kapatid. No? Handa kaming maglabas ng aming mga ari-arian, handa kaming magpakapagod, handa namin ibigay yung aming oras para sa ating lahat, dahil ang kaligtasan ninyong lahat ang aming ninanais. No? Hindi lamang po kami na maliligtas. Pagkus pagdating ng araw, dahil tayo ay iisang diwa, dahil tayo ay iisang pag-iisip, dahil tayo ay iisa kay Kristo, lahat tayo, kapatid, ay lilipad sa langit, magkikita-kita at masaya. At yun ang kagalakan ng aming puso, na pagdating ng panahon, ang aming ipagmamapuri ay hindi ang aming sarili, kundi si Kristo na siyang nagligtas sa ating lahat, at ang kanyang kaluwalhatian ay magpakailanman. Kaya sabi ni Pablo dito, na kahit mawala na ang lahat sa akin, wag lang ang aking mahal, sabi nga ng kanta. No? Kunin mo na ang lahat sa akin, wag lang ang aking mahal. Ganun din ang iniisip namin sa inyo. Mawala man lahat ng mga bagay sa amin sa mundong ito, wag lamang ang inyong kaligtasan. Sapagkat ito ang ginagawa natin, ang isinasagawa natin sa ating buhay. Kaya sa 18, sabi ni Pablo dito, at sa gayon ding paraan, kayo'y natutuwa at nakikigalak sa akin. Ano sinasabi ni Pablo dito? Kahit siya ay nakakulong, kahit siya ay nilalatigo araw-araw, kahit siya ay binubugbog araw-araw, kahit siya ay may sakit, kahit wala na siya sa harapan ng mga taga-Pilipos, siya pa rin ay nagagalak na nalalaman niya na ang mga nakay Kristo sa mga taga-Pilipos ay nagagalak din para sa Kanya. Kahit kami ay napapagod, kahit kami ay nalulupaypay, kapatid, kahit kami ay nagkakaroon ng discouragement, tulungan niyo rin kami upang kami rin ay magalak, kapatid. Dahil ang kagalakan ninyo ay kagalakan namin. Ang katuwaan ninyo ay katuwaan namin. Sapagkat tayong lahat ay iisa sa diwa at sa pag-iisip sa ating mahal na Panginoon Kristo. Paano natin magagawa ito? Kung tayong lahat ay marunong magpakumbaba. Kung iisipin natin ang kapakanan ng iba, kung iisipin natin ang kapakanan ng ating mga kapatid, kaysa sa ating sarili, tayong lahat ay magkakaroon ng pagkakaisa. Sabi ko nga sa aking asawa, alam ko parang nagiging personal na ako. Sabi ko sa aking asawa, kasi kapag gumagawa po ako ng preaching, mahina po yung 5 oras. Kasi 3 oras pag-aaralan ko po yung aking material, tapos 2 oras nagawa ko ng presentation tulad ng mga yan. Sabi ko nga, yung 5 oras na binibigay ko upang magawa ko lamang yung pinag-aaralan natin, makita ko lamang na si Sister Max ay tatanguyakan ako mga yan. Akit kumita masaya na ako. Kasi nakikita ko, kapatid, na may nangyayari, may reaksyon sa bawat isa sa atin. No? May nalalaman kayo sa mga salita ng Diyos. Nakagalakan ko rin na malaman na kayo'y nagagalak sa mga salita ng Diyos. Tandaan, nga tayo pointers. Pagpapakumbaba ay ang pagkalimot sa sarili, kalimutan ng sarili, at higit na bigyang halaga ang iba tulad ng ginawa ni Kristo para sa atin. Kaysa sa isipin niya na siya ay Diyos, kaysa sa bigyan niyang mas halaga ang kanyang sarili na siya ay manatiling Diyos, hindi niya ito inisip na isang bagay na kanyang paghawakan, na kanyang pagka-Diyos, kanyang pagkapantay sa Diyos. Anong ginawa niya? Mas inisip niya tayo. Kaya nga yung tao siya. Kasi mas inisip niya tayo. Ganyan din ang gawin natin, kapatid. Tulad ng ginawa ng ating Panginoong Kristo, tayo ay magpakumbaba. Ganito din ang iniisip ng mga nangunguna sa atin, kami, kapatid. Ganyan din ang iniisip namin sa inyo, tulad ni Pastor at ang mga ibang kapatid. Na mas iniisip namin ang inyong kaligtasan, ang inyong kapakanan kaysa sa aming sarili. Hindi pa kami nagpapagal at nagpapagod dito sa harapan para sa amin, kapatid, no. Hindi ko ito ginagawa para sa aking kaligtasan.
Hindi ko isinasagawa itong ministro na binigay sa akin ng Diyos para sa aking kaligtasan. No. Ginagawa ko ito kasi sabi ng Panginoon, ako'y maging ilaw sa mundong ito. Kaya ako nagiging ilaw sa inyo ngayong gabi na ito. Kaya nagiging ilaw ang pastor sa inyo ngayong gabi na ito. Na tayo din naman ay maging ilaw din sa iba. Upang ang mundong ito, ang sanlibutan ito na madilim, ay lumiwanag sa pamamagitan natin. Amen? Kaya tandaan, na ang pagpapagal natin para sa ebanghelyo ng kaligtasan ay dapat ipagtrabaho kahit hindi nakatingin ang kongregasyon. Ano yung sabihin nito? Alam mo na ikaw ay ligtas na at alam mo na ikaw pa rin ay makasalanan. Dahil alam mo ikaw ay makasalanan, kilala mo ang iyong sarili, may ginagawa kang kasalanan. Hindi ba? Alam mo kung ano yung ginagawa mong kasalanan. Alam mo yung kasalanan na yun na ginagawa mo lamang kapag hindi nakaharap ang kongregasyon sa inyo. Kaya sabi ni Pablo, mas lalo na higit na kapag wala na kami sa inyong harapan, ay isagawa ninyo ang inyong kaligtasan na may takot at panginginig. Sapagkat bagamat hindi namin kayo nakikita kayo ng Diyos na gumagawa ng kasalanan. At pinipighatin ninyo ang Espiritu sa inyong buhay. Panalangin natin, dalangin ko kapatid na nawa, hindi na natin ginagawa yung mga bagay na ito. No? Kaya sabi natin, ipagtrabaho natin ang ating kaligtasan kahit hindi nakatingin ang mga kongregasyon. Tayong lahat. No? Ang kagalakan ng ating mga kapatid, ang kagalakan ni pastor at mga manggagawa ay ang malaman na kayo ay may kaligtasan. Yun lamang ang kagalakan namin kapatid. Na malaman namin na isinasagawa ninyo ang inyong kaligtasan, na may bunga ang inyong pananampalataya, na may bunga ang inyong kaligtasan, na ang Diyos ay mabiyaya sa bawat isa sa atin. Doon lang kapatid nagagalak kami. No? So sobrang kagalakan namin, nagkakapi na kami gabi-gabi. No? Dahil nagagalak kami. Na nalalaman namin ng mga kapatid ay lumalago sa pananampalataya. Kami na inyong mga kapatid sa aming pagpapagal para sa Ebanghelyo ay kontento na. Doon lamang kapatid na malaman namin na kayo ay nagagalak sa inyong kaligtasan, kami ay nakokontento na. Wala na kami hihingin pa mula sa inyo. Hindi namin hihingin na bibigyan nyo kami ng token, bigyan nyo kami ng cake sa tuwing kami ay may birthday, o bigyan nyo kami ng cake sa tuwing merong founding anniversary. No. Ang hinihingi lang namin sa inyo, ang makita namin sa inyong buhay na kayo ay nagbabago at may bunga ang inyong kaligtasan. Doon lamang kapatid, kontento na kami. Doon lamang kapatid, kontento na tayong lahat. Tayong lahat ay maging ilaw ng sanlibutan, magpakumbaba, mamuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos at mga ibigay sa isa't isa. Ang pagpapakumbaba ay pag-iisip ng mas higit sa ibang tao at sa Diyos kaysa sa iyong sarili. Kapag nagagawa mo yun, mas marunong kang, mas matututo kang ibigin ang inyong mga kapwa kaysa sa iyong sarili. Doon makakamtan ang pagkakontento kay Kristo. Kapag tayo nagpapakumbaba, makukontento ka kay Kristo, kapatid. Sa kanyang katawan, ang iglesia, makukontento ka sa kanya. Hindi ka nang maghahanap pa. Wala ka nang hahanapin pa. Wala nang hahanapin pa. Sabi nga nung isang kanta, no? Ikaw ang mundo, wala na akong hahanapin pa. Ikaw ang mundo ko. Ganun din, kapatid. Sa pagpapakumbaba natin sa ating mahal na Panginoong Kristo, siya ang magiging mundo natin sapagkat mas iniisip natin siya kaysa sa ating sarili. Nagiging content tayo, wala na tayong hahanapin pa. Ang nalalaman mo na dahil sa pagpapakumbaba ni Kristo, nagkaroon ka ng kaligtasan, magkakaroon tayo ng kagalakan. Kagalakan sa bawat isa sa atin na nalalaman natin dahil ang ating Panginoong Kristo ay nagpakumbaba, tayo ay may kaligtasan. Kaya magpakumbaba sa isa't isa, magpakumbaba kay Kristo. Bakit? Sapagkat ang ating Panginoong Kristo ay sapat na sa buhay natin at higit pa. Ama, maraming salamat sa buhay na walang hanggan.
Maraming salamat o Diyos, pagkamat hindi kami karapat-dapat, Ikaw ay nahabag sa bawat isa sa amin. Ikaw ay nagpakumbaba, pagkamat Ikaw ay Diyos, Ikaw ay nagkatawang tao para sa aming kaligtasan. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, na isagawa itong kaligtasan na ito na may takot at panginginig, na magpakumbaba sa bawat isa, magmahalan sa bawat isa, na marunong makontento sa iyong dakilang biyaya sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, O Diyos, na kami magmahalan sa isa't isa, mahal na Panginoon. Isang pagpapakumbaba na galing sa langit, biyaya na taglay namin, mahal na Panginoon, na siyang aming isagawa sa aming buhay ngayong gabi na ito at sa mga darating pang mga araw. At sa mga kaibigan, mga kaanak, mga kapatiran, mahal na Panginoon, na may dinadanas na pagsubok ngayong gabi na ito, mahal na Panginoon, dalangin po namin na Ikaw ang gumabay sa bawat isa sa kanila. Tulungan mo sila, mahal na Panginoon, na magpakumbaba sa iyong harapan. Tulungan mo sila, mahal na Panginoon, na isurrender, na ilagak sa iyo ang kanilang mga problema. At tulungan mo sila, mahal na Panginoon, sa iyong malahimalang mga kamay, na sila ay makasunod, mahal na Panginoon, at malagpasan nila itong mga pagsubok na ito. Dahil ito yung isang dalangin sa mga Panginoon. Yes.